Woo! Ang next na magtatanong si Janice Navida. Of course. Is Janice or Alwin muna ng Jaryo? Miss Janice, Sige. bigyan na muna natin kay Alwin ha, kasi the diva that you love, alam mo na. Charot. Uh, this this question is for Direk Onat. Yes, po. For Direk Onat. Hi, Direk Onat. Hello po. Looking at the first episode, parang it reminded me of the things that happens sa Elite, yung Spanish teen series, and at the same time, yung parang, I don't know, it's going to have shades of Euphoria. So how dark ang path ng mga teenagers dito sa Northford na mapapanood sa senior high? Matalino talaga tong Alwin na to. I was right about you. Oh, diba? Go. Yeah. Nadama niya eh. Yeah. Ano po, yung references that you mentioned are actually we're very aware of how those series handled their stories about their youth. Nakabaon yun alongside with all the other things that we have seen presently happening in our country. So, lahat ng mga sinasapit ng mga Gen Zs na paghihirap brought about by living in a dangerous world, peopled by dangerous creatures, and also being a victim of their own insecurities, their own manias, and their own sometimes ang problema nila minsan yung kanilang hormones, di ba? So tinakal natin yung lahat. So in terms of darkness, it's not, I wouldn't say that it's deliberately dark for darkness sake, but we're trying to portray the Gen Z's travails and problems in lives as truthfully as we can para makapag-offer tayo ng cautionary tale, as Deo mentioned. Cautionary tale, hindi lang sa mga magulang, kundi sa mga bata also, on how they can hopefully deal better with the problems that they would encounter in life. Alwin, sundutan ko lang, ganda ng sinabi ni Direk Onat eh. Doon sa mga kids, sa mga focus group discussion, I don't know what you can share, pero doon ba tinanong kayo what are the problems that the youth are facing now? Whoever can share during the FGD? Elijah was very open nung time na yon. Elijah, ano yung mga na-share niya during sa focus group discussion? FGD. It was so surprising po kasi when we went there, we didn't know what we were going into. Tapos the writers and the team just asked us about what it's like to be, part of the youth nowadays in recent times. And like some of these people I just met for the first time at that time. And yung writers first time ko rin na-meet. But for some reason, it felt like a safe space. It really felt like a safe space. Tas kami, isa na kaming honestly, nag-overshare na talaga. But at that point, nung sinabi na this is gonna be for the show, syempre, we wanted to open up about that dahil if it will help the show and help send that message out there, then go kami mag-open up. But yeah, yung mga personal problems for sure or mga napagdadaanan ng family or ng mga kaibigan, mga kakilala namin, down to the darkest things like napag-usapan namin. Pero amin-amin na lang yun. Andrea? They asked us about our opinions sa mental health, sa mga eating disorders also, depression, what we think about, sorry to say, first time ko na ito sasabihin, what do we think about sex, what do we think about drugs, hey, I can't believe it, nasabi ko yun. No, kasi reality check nga siya, sabi yes ni po. Sir Deo kanina. Gusto, diba? mga bisyo, lahat, what we think Peer about pressure. vape, peer pressure, bullies, ano ang background namin sa families din namin, ano sa tingin namin makakatulong, ano sa tingin namin dapat mas pinag-uusapan, anong tingin namin sa LGBTQA+, anong tingin namin sa generation namin ngayon, gusto ba namin ng Gen Z, ayaw ba namin Gen Z, anong tingin namin sa social media, ano yung mga tinatago namin sa mga pamilya namin. Yung mga ganong klaseng bagay. Nakakatalino yung process. Wow. Yes. Yes po. So no filter pala yun? Yung No filter at all. Yung usapan na yun. Oo, no? Yung, para mabuo nyo to. Yes po.
Wow. Yes. Alvin. My second question are from my personal friends, Floyd, Tena, and Kaki. Oh, mga theater people, theater actors. Ang question ko lang kay Floyd at kay Kaki, bilang principal at assistant principal sa Northford, kakampi ba kayo ng mga bata o mas kakampi kayo ng mga parents? Oy, maganda yan. Ito yung Kakampi nagbibigay ba kayo ng kulay mga eh. bata, Bata o o kakampi kayo ng mga parents? Obviously, hindi. Charing talagang galit ako sa inyo. Ako po, bilang Principal Perino, it's something that you're gonna be finding out. But I think early on, makikitaan na po ako ng, touches of care and compassion. For example, yung grades nga ni Sky wasn't really at par, pero I wanted to give her a chance because of what she's just been through. So I think may mga hints po tayo doon kung magiging kakampi nga po ba ako or am I gonna be working against yung ating mga good people here. O meron na sa yun, di ba? Singapore. MJ, o meron na yun? Yung binigyan mo siya ng chance? Ano po? Yes po, yun napanood na po Oo, natin siya. Yes po. Pero yung sa tuition, ikaw yun, di ba? Oo, kasi Bumalik na naman eh. business is business. Ay, okay. Opo. Kailangan natin Mahal-mahal. patakbuhin ang eskwelahan. Mahal na, 110. Yes po. And then ito kay Floyd, we shall see. Floyd. As vice principal, kami yung tumatayong parang pangalawang magulang ng mga bata pag sila nasa school. So far, yan, parang mga anak ko yung mga yan, yung mga estudyante. Talaga ba? Pero nagsisimula pa lang. Tingnan natin. Ayun. Thank you. Thank you, Alvin. The Alvin, next thank is you. kay Janice Navida. Pakibigay But na, before I oo. go to Janice, nakausap ko kayo a few days ago. Yeah, We sa had Paris that, parang pocket interviews. And then, ang tanong ko sa inyo, itong show ba na to, is it preachy? Ganun ba siya? Ang matututo lang ba dito ay yung mga bata o pati yung magulang? Do they meet halfway? Sinong gustong sumagot? Andrea. Yeah, of course. Actually, isa din po yun sa talagang kinakabahan kaming lahat, lalo na sa aming Gen Z kasi ang gusto talaga namin manood dito is yung mga Gen Z, 'di ba? Doon kami talaga naging mas aware at mas siguro natatakot kami kasi ayaw po talaga namin na ma-romanticize ang drugs or ma-romanticize ang depression or whatever. Gusto po namin mapakita dito yung magiging bad effects niya kapag pinatuloy or anong mangyayari kapag if you don't speak up to your bullies or anong mangyayari if you do speak up to your bullies or dito lang din po mas napapakita yung mga bagay na ito yung mangyayari kapag hindi mo to ginawa. And of course, para din po sa mga parents din namin to be aware na kilala mo ba talaga yung anak mo? Alam mo ba talaga kung ano nangyayari sa anak mo? Natututukan nyo ba sila na maigi? Nakikita nyo ba na kung ano ang pinapakita nyo sa anak nyo, yun din ang gagawin ng anak nyo? Right. So like, be aware lang po always. Ito pong senior high, yun po talagang gusto namin, to raise awareness lang po and sana hindi ma-romanticize ang kahit na anong bagay na hindi naman dapat ginagawa, lalo na ng mga bata. Just to challenge what you said, Challenge. meron din bang part sa kids naman to understand the parents? Yes, of course, meron naman po. At makikita nyo din po yun, especially din sa side ni Sky and ni Tanya. At madami pa pong story na pagdadaanan tong senior high. Ang nakita nyo lang po is yung kay Tanya, kay Sky, kay Luna, mostly sa amin lang. Pero I promise you guys, bawat character po na nandito, iba't iba po yung dala nila. Right. And yun din yung pinapakita namin dito sa senior high na bawat tao, lahat dito, lahat tayo, iba-iba yung dala natin. So we always need to be nice to everyone dahil hindi mo alam yung story niya. Lahat po dito, ang gaganda pa ng story nila. At saka mas madami pa kami mga serious and sensitive topics na pag-uusapan ho dito. So abangan nyo ho yun. MJ, tanongin kaya natin si one of the parents din. Yun nga, Si Mon Confiado, nambasag ng gitara. Charot. sa POV ng mga parents naman. What Iba can you say? ibang pagka-parent, iba kay Baron, iba din si di ba? Oh, well, iba yung kagaya nga ng sabi ni Sylvia kanina, yung mga parents kasi minsan pinipilit natin yung gusto natin para sa mga anak natin. Like yung kaso namin ni
Juan Carlos. Gusto ko maging politician siya, porket politician ako, ayaw niya. Gusto naman niya magbanda. So, ang ganda din ng anggulong yon at marami ring mapupulot definitely yung mga parents dun sa anggulo na yon. At syempre, yung patutunguan, sabi nga ni Blythe, marami pang anggulo yung bawat characters namin. Even sa asawa ko na si Miss Ana, napakaganda din ng mga namin doon, yung mga angles. So, abangan nyo yun. Okay, ganun din kasi yung kay Desiree. Sa anak niyang si Daniela, 'di ba? Parang walang mabait na nanay dito. Ano? Hindi, meron na. Des, Yes, MJ. 'di ba? Ang dami ding red flag nung role mo no? Yes, kasi yung Body role, shamer din siya. yeah, role ko dito ni Sasha. Iba yung love language namin eh. I'm not, mayakap na mommy. Hindi rin ako ganun sa asawa ko na si Baron. Iba yung love language ko. I'm not too touchy-feely. Pero, ang gusto, I think parang frustrated beauty queen din ako dito kasi I want my daughter to be like that also. And of course, dito sa senior high, iba talaga alam natin lahat that ang Gen Z, sobrang different talaga from kami mga millennial ako millennial ako. So, iba yung paniniwala rin natin from before na iba yung paniniwala natin, iba yung kung paano rin tayo pinalaki ng mga parents natin. Gusto natin yun i-instill sa mga kids of today. But then, it's also different for them. So, maganda yung senior high na they will see the difference of the views from the parents and the views from their kids and how they can together hopefully, go through this process together as a family, because everything starts from home. We all know that. And it's good to know that the kids of today needs to be aware of what's happening and what's gonna happen. Yung bad effects niya, as what Blythe said. So it's good to have both views from the parents and the kids. Correct. May Thank mabait you. pala. Yung Meron. parents ni Zijan. Sila Gerald Ay, Madrid. oo. Yung Si binokoutan. si Tita Sylvia, mabait. Bukod Mabait kay din. Ivia. Oo. Madami Gerald. balance. oo. Ay, Balance hindi. naman po. Gerald, comment quickly dun sa as a parent, ano yung difference nung, ang daming tatay na bad eh. Ikaw kakaiba for Zijan. Tapos medyo may twist pa yung character ni Ziyata. Oo, mabait yung tatay ni si Jan dito eh. So ikaw yon. oo, ako Charot, yung father ni si. So, ayun, siguro yung highlight ko rito, yung pag-iniskwala ko yung wigo ko dun. Ayun, yung wigo. At saka pag sinundo ko sila siguro isa-isa. Di ba kasi ko, grab driver Rent, ako. correct. Yun lang. Okay. Mabait ako dito, walang gigil. Alright. Thank you, Gerald. Janice. Ayan, Ayan. kala ko mag-walk out na eh. Tiyara. Go ahead. Lapit na. Oo, mauubos na yung oras. Anyway, congratulations to all the cast at napakaganda nung napanood natin ngayon. So first, my first question is for Andrea. Kasi kanina, while you're coming in, before the screening, you were introduced as the most important star of this generation. And after watching this, nasabi ko naman, tama naman. Dahil pinakita mo talaga yung best mo. So do you feel ba, Andrea, na ikaw na yung binibuild up na next drama queen ng Kapamilya Network? Kung nararamdaman ko po na ako na yung binibuild up, hindi ko po kasi ever tinignan na ganun yung trabaho ko eh. Na ako na yung next or gusto ko ganito. Of course, masarap pong pangarapin at masarap mangyari po yun. Pero every time po na may gagawin ako, mas tinitignan ko lang siya na blessing po ito sa akin at sa pamilya ko po. Bilang breadwinner pa rin ako hanggang ngayon, mas tinitingnan ko pa rin ito na trabaho, artista ako, at dapat lagi ko pa rin galingan. Kung hindi ako yung maging next, okay lang kasi baka yun yung plano sa akin ni Lord. Ganun ko po siya tinignan. Never akong
nasisilaw or nadadala na kailangan ako na yung next. Gusto ko lang talagang pagbutihan ang trabaho ko at bawat eksena ko mabigyan ko ng puso at justice yung role ko po. Pero, yan, ganun ko lang po siya tignan eh. At saka dito ako para makasama yung friends ko lagi at mag-work. Yan lang po. How many years have you been working, Andrea, in the business? 13 po yata or 13 12. years. Andito lang po ako to enjoy and to enjoy and to have fun. Ano ba yun? To enjoy at saka passion ko po kasi to ever since I was 3 years old. So, ngayon na mabigyan lang ako ng show, masayang-masaya na po ako. Thank you. At na-prove mo naman na deserving ka, di ba? Salamat po. So yung next question ko, coming from the role na Luna, nakaka-relate ka ba somehow? Kasi nowadays, parang isa ka sa mga paboritong i-bash ng mga netizens. Yeah. So, nakaka-relate ka ba somehow na you are being bullied? And how do you cope up? Do you seek psychologists? With Luna po, I relate to Luna as Blythe, not as Andrea na artista na laging binabash. Kasi wala naman ako magagawa dun eh. Mas nakaka-relate po ako with Luna kasi actually, there was a point in my life na parang napasok din ako sa friend group. Tapos, akala ko friends ko sila hanggang sa nare-realize ko na, oh my God, unti-unti na akong ginagawang alila or yaya nila. Tapos hanggang sa yung friends ko parang, nabubuli na pala ako. And yung mga friends ko na to, galing din po sila sa prestigious schools. Tapos sobrang mga below the belt na din yung mga ginagawa nila sa akin. Tapos dun po ako nakaka-relate with Luna. Kasi minahal ko tong friend group na to. Tapos sa friend group na to, di naging maganda yung mental health ko. I was at my lowest and I was so young. Hindi ko nakilala sarili ko. Sobrang napunta ako sa friend group na bad influence po talaga. But luckily, thank you sa Diyos, nakawala ako doon and nahanap ko naman na yung sarili ko. And pag tinitignan ko na lang siya, oo, yun ako dati. Pero ngayon mas matapang na ako at tinitignan ko siya na kinailangan mangyari yun sa buhay ko. Okay. Pero yun lang po. Sa bashers naman online, wala eh. Wala akong magagawa sa kanila eh. Lahat ng gagawin ko, papansinin nila, di okay. At least, ito pa rin naman ako. So you're in a good place now. Sino yung mga friends mo now that you hang out with? Yung ABCD girls, kung napanood niyo po yung vlog ko with Danica Crizabella, ang true friend ko na si Cyril Ann Manabat. Of course, as in talaga, love na love ko to. Yeah. And my best friend also, si Kyle po. Uy, aray. Ba't hinatak? Sai, ba't mahinatak naman yung ano? Grabe. May pag ganon. At ito ngayon, senior high, lahat po sila friend ko po talaga. It's a safe space for Yes you, po, no? safe space po to sa akin. Nice. Sakit to na. So Andrea, kanino ka tumatakbo kapag yung sabi mo nga nasa lowest point ka ng buhay mo? Kanino ka nagsasabi ng mga problema? Sa friends ba? Or sa family? My sister. Kaya nakakahugot din po ako dito sa twins na to. Sister ko po talaga siya. Yung best friend ko, siya yung soulmate ko, yung ate ko. After her, sa Diyos. Sa Diyos po. Medyo naging on-off yung relationship ko with him kasi madalas kapag sobrang lalim na, sobrang bigat na, mapapatanong ako bakit ganyan. Pero ngayon naiintindihan ko na kung bakit kinailangan mangyari iba't ibang bagay sa buhay ko at bakit kinailangan akong talikuran ng iba kasi ibig sabihin nun, hindi ko sila kailangan sa buhay ko dahil hindi sila nakakabuti sa akin. So ngayon, si Lord po talaga. Ngayon, na-build ko na talaga na, magaling siya. Siya, alam niya lahat. Alam niya kung ano yung kakabuti para sa akin. At tiwala na lang kay Lord. Iyak lang ako. Lord, ba't naman? Playtime ko naman, Lord. Ganyan. Pero, love ko siya. Si Lord po una. Iniiyak ko. Iiyak ko lahat sa kanya. Tas, okay, ito gusto mo. Okay.
Alright, thank you, Janice. Pwede bang bonus question lang? Gusto ko lang marinig yung Pasko na ba? May words of bonus? wisdom. Charot. Hindi, words of wisdom ni Miss Sylvia tsaka ni Miss Angel na nakatrabaho nila si Andrea para yung masabi nila na hindi mawala sa focus si Andrea being an actress at yung ginugroom nga Oh, na bago tayo lumayo, reaction from Kyle. Kasi parang, all these years pala, no, they have maintained the friendship. Paso. Reaction lang, Kyle. Kasi, hindi. Ikaw daw ang best friend. Reaction Yun po ang sa, ano niya eh. reaction po ng mga trabaho ko po siya. Hindi, sa best friend, sa sinabi Na ni... she appreciates the friendship all these Yeah. years pala. Hindi, lagi naman ako nandito para sa kanya. Alam naman yun. Alam niya naman yun. For the past 5 years, medyo, yun nga, naging distant kami for the last 4 years nga. Pero, nandun naman, alam niya naman, nandun ako parati. And hanggang ngayon, nandito pa rin ako. So, yun. Like a true gentleman talaga. Siya ito na si kumukuha Kyle. ng mga Instagram stories. Nakita ko sila sa ABS ng isang Cute. araw.